Meron din tayong dito tinatawag dito na reciprocal manipulation. Ito, may nakita din, may binalita din kanina na nakita ko. Ito, ano itong reciprocal manipulation? Last time, pinag-usapan natin yung reciprocity norm, yung kay pag-appoint kay Gloria Mercado. Ha? Tignan nyo na lang yung video, naka-live din ako noon. So, i-click nyo na lang tungkol kay Gloria Mercado, yung reciprocity norm. Ano nga ba itong reciprocal manipulation? Ito. Kasi nga, nasa isipan ng mga tao, itong tinatawag nating reciprocity norm, alam natin na kung anong gagawin nating, ibibigay nating pabor sa kanila, ini-expect natin na ibabalik nila yung pabor sa atin or magsusukli sila or gagawin din sila ng pabor sa atin. Dito, ano itong reciprocal manipulation? Social influence tactic, no? That exploits the human urge to repay favors. Kasi nga meron tayong reciprocity norm. So, ito, ini-exploit ng mga tao yung reciprocity norm na yan na nasa isipan natin, no? Using uninvited or disproportionate gifts to create a sense of obligation and force a desired outcome. So yun na nga, no? Alam mo na may hihingin ka na pabor doon sa tao in the future or baka next week, ngayon pa lang, gumagawa ka na ng pabor doon sa tao na iyon na baka kinabukasan or next week or sa sunod na araw, hihingi ka rin ng pabor. Bakit? Kasi in-exploit mo yung nasa isipan niya na reciprocity norm. Kaya ito reciprocal manipulation tawag natin dyan. Okay? Bago yan, yan yung magiging resulta. Ito muna. So, saan natin ito na-observe, mga ka-learners? Puntahan natin dito. Ilang minutes pa ba meron tayo? Alam ko, may 5 minutes pa. Ito. Nasa na ba? Ito. Ito, sinasabi. Ito, kayo na mag-decide, ha? Kasi ito lang yung immediate na nakita ko dito. Itong sinasabi dito ni Toby Chanco. Pakinggan natin. Gayon din si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Wala ring nababalitaan si Navota City Congressman Toby Tiangco. Pero sa mensahe niya sa BNC, may lumabas anya ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 90 million pesos para sa kanyang distrito noong April 17. Ayan nasa na, ayan ha. Natuloy. Ito mga ka-learners. Ito sagot kasi tinatanong dito kung may mga bigayan ba para dito. Wala naman daw. Pero ito sagot ni Toby Chanco. Of course, bakit natin ginawang halimbawa dito itong sinasabi ni Toby Chanco? Kasi ito, lumabas na SARO na 90 million para sa distrito ni Toby Chanco. Bakit natin ginamit ito? So, titingnan natin. Isa sa mga pinakamaingay na congressman tutol sa impeachment, lumalaban kay Martin Romualdez, itong si Toby Chanco. Siya din yung pinakamaingay tungkol dyan sa mga unprogram at iba pa. At ito na nga, mga ka-learners, no? Kung saan, itong SARO, again, kasi doon sa pinag-usapan sa Supreme Court, hindi rin ito maganda. Kasi nga, itong SARO, para ito doon sa unprogram projects. At ito na nga, nag-release ng SARO para dito sa distrito ni sino tawag nito? Toby Chanco. So, malaking posibilidad mga ka-learners na kung sino man ang nasa likod ng pagpa-impeach dito kay VP Sara, alam niya na itong si Toby Chanco ay malaking posibilidad na hindi ito boboto pabor sa pag-impeach kay VP Sara. Kasi I think nagpahayag na rin ito si Toby Chanco dati pa. Siya nga nagbulgar na mayroong bigayan last year, di ba? So kaya, malaking posibilidad na kahit hindi niya hiningi itong SARO, itong unprogrammed projects, ngayon pa lang, April 17 pa lang, nirelease na para sa kanyang distrito. Okay? Nirelease na para sa kanyang distrito. 90 million. Okay? Posibleng hindi para sa kanya yan, yet para sa kanyang distrito. Pero sinong makakapabor nito sa project na yan? Of course, bilang congressman, si Toby Chanco at ang kanyang mga constituents. So eventually, dito natin makikita na
may pabor na ginawa dito para dito kay Toby Chanco. Bakit? Kasi next week, posibleng hihingin naman ang boto ni Toby Chanco para sa pagboto doon, pabor sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte, mga ka-learners. So dito again pumapasok yung reciprocity manipulation. Parang, again, technically, parang minanipulate yung magiging desisyon dito ni Toby Chanco base doon sa reciprocity norm sa pagbibigay nila ng in advance na regalo. Okay? So again, isipin nyo na lang, pwede nyo apply ito sa pang-araw-araw na buhay ninyo, then evaluate nyo lang dito, sir, or Philip, hindi maganda yung example mo, hindi fitting, so pwede nyo i-comment dyan mga ka-learners. So ano magiging resulta? Naku, 1 minute, seconds na lang, extend lang tayo ng konti ha. Ano magiging resulta nito? Of course, kasi nga, itong magiging resulta dito sa false dilemma, magkakaroon ngayon ng hindi magandang desisyon. So magkakaroon ngayon ng social trap itong tinatawag naman sa psychology social trap itong mga congressman. Okay? I think na pinag-usapan din natin yan kung ano yung magiging social trap. So kung hindi mag-i-evaluate yung mga congressman, matatrap sila doon sa option na it's either moral obligation mo or natatakot ka magkaroon ng political enemy. Malilimita ka dyan sa desisyon na yan. So, hindi ka ngayon makakapag-evaluate ng mabuti. Ang ini-expect natin na magiging resulta ay itong tinatawag nating reactance or psychological reactance. So, ano nga ba ito? Ito, sa tingin ko, magkakaroon ng magandang resulta. Bakit? Anong mangyayari? Ito. Dahil as people's need for control, freedom of action and choice, as well as people's desire to preserve as many options as possible. As many, kulang yung type. Okay? Anong mangyayari? Kasi dahil sa false dilemma, dahil sa reciprocal manipulation, natatrap yung mga tao. So, limited yung freedom nila. Hindi na sila, kasi nalilimita lang sa dalawang options, limited na yung decision making nila kasi obligated sila mag-return ng favor doon sa taong nagbigay ng pabor, natatrap sila. So, magde-develop sila ngayon ng anxiety. Okay? Nag-iisip yung mga which I expect natin na talagang gagawin nila ito. Mag-iisip sila, mag-evaluate sila ng mabuti. So ngayon, again, titignan nila ng mabuti ito. Okay? Ito na nga, occurs when an individual feels that his or her freedom has been limited. So dapat titignan nila ng mabuti, mag-evaluate ng mabuti para ma-overcome nila ito. May kita nila yung ma-insist nila yung freedom nila dito. Okay? So, ibig sabihin, titignan nila, bago sila boboto, titignan dapat kung tama ba ito, ano ang tama dito sa magiging desisyon nila, mayroon bang sapat na ebidensya, or wala, or again, titignan dapat lahat ng anggulo ng mga congressman bago boboto. Dapat mararanasan nila ito, or maipakita nila itong psychological reactance kasi nga nililimitahan lang yung freedom nila. So, kailangan nilang i-insist yan yung kung ano yung boto talaga nila base sa evaluation nila. Okay? So, dapat hindi sila magpapadala doon sa sa mga trap na or posibleng pananakot na sisirain ka in public, sasabihin na natatakot ka sa mga political enemies, di ba? So, kaya i-evaluate ng mabuti. Okay? So, yan lang po muna. Sa susunod nating live, meron pa tayong ipipresentang psychological concept na kung saan in relation din dito sa pagboto ng mga congressman para talaga ma-encourage yung mga congressman, maparating natin sa mga congressman na tignan nila itong mabuti, itong magiging desisyon nila
next week regarding sa impeachment, mga ka-learners. Okay? So, again, behavior po yung pinapaliwanag natin. I might sound DDS, no? But again, target natin dito, maintindihan kung ano itong mga ginagawa. I might sound DDS kasi ang palagi lang naman nagpapa-interview, ito naman talagang mga kalaban ni VP Sara. So kaya itong talagang makikita natin. Pero kung tinatawag niyo akong DDS, again, wala rin pong problema. Wala rin pong problema. Kasi base din naman sa mga nakikita ko mga ka-learners, base din sa mga teorya or konseptong ginagamit natin, wala rin naman talaga tayong nakikita kasi hindi talaga nagpapa-interview si VP Sara. At nakikita natin na talagang marami itong mga masasabi nating mga cognitive biases, itong mga kalaban ni VP Sara.